sa mga boss natin dyan. 7 o'clock na ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Siyempre, importante din pag-usapan natin ang mga napapanahong balita na siguradong kapupulutan ninyo ng aral at ng kaligayahan. Isang oras po upang himayin ang mga malagang usapin na may kinalaman sa ating bilang mga boss ng bayan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good morning, boss! Good morning! Morning. Aljo, Carla, Audrey. Mambong umaga. 1st of October. Uy, October na. October Bilis, 1, burn months. Ilang buwan na lang. Ilang buwan na lang. Pasko na, dapat mag-countdown na tayo pagpasok ng October. Actually, sa Pilipinas, magsisimula ang Christmas season, September. September, pero yung mga decorations dapat as early as September. Ako, mas delikadong bumiyahin yan pag mabigat ang trapiko dahil lang shopping season na eh. Nagsisimula na paunti-unti yung ating mga kababayan. Pero ako talagang nakikinig ako ng mga Christmas. Kahit na January, February, talagang whole year. Kahit na mga may mga... Araw-araw Pasko para kay Aljo. Pasko maganda, araw-araw Pasko. Para araw-araw ka rin nagre-regalo. Para may blessings. Kasi if you give, mayroon ka rin matatanggap. Hindi naman actually pera eh. Yung good, no? Kanina nga, may gusto kang bigyan, ano? May gusto kang bisitahin, napag-usapan natin. Mga ganong klase. Dapat tumulong tayo. Magkaisa at magmahalan. Yan. Paano pagmamahal? Anyway, bago na naman mapunta itong usapan na ito, importante pag-usapan natin ngayong umaga ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Okay, una sa ating Teka Moment, pinahaba ng Commission on Elections ang mga political convention na mga ginaganap na nasa sabak para sa national election sa susunod na taon. Kasi ang nakalagay sa may panukala ng COMELEC ng political convention ay maaari lang gawin mula September 12 hanggang September 30. So pinalawig nila ito ng isang linggo pa. Okay, sa batas or yung kanilang resolution, paano ba ito, Aljo? Ano bang definition ng political convention? Political conventions, yan kasi yung officially na maglo-launch ng mga political parties at na mag-nominate ng mga kandidato para sa susunod na eleksyon. Pero yung sinasabi nilang gathering of friends, hindi siya nagpo-fall sa hallmarks ng political convention. So, meron tayong hybrid at saka meron tayong full automation. Yung hybrid naman, beginning 45 days before filing na kanilang Certificate of Candidacy. Pag full automation na yan, 30 days, beginning 30 days before filing COC. Pag hindi nasunod yan ng mga kandidato at ng mga may kaukulang kaparusahan yan. 6 years imprisonment yan at disqualification from holding public office. Sabi naman ng COMELEC, wala pang nilalabag ngayon ang mga partido dahil nga ayon sa kanila, itong political convention ay pagsasama-sama gathering of friends. Gathering of friends. Pero nagbobotohan na sila mula local hanggang national na mga kakandidato para sa kanilang partido. Yes, you know what's nice thing about what COMELEC is doing now is that mas pinapalawig nila para sa mga boboto, para mas magkaroon sila ng proper education dun sa mga candidates. Ito nga pinahaba yung pagsasagawa ng political convention, at the same time pinahaba rin yung campaign period. At syempre, again, would like to remind everyone, for those people na hindi pa nakakapag-register, exercise our rights to vote. Kaya naman mag-register na tayo dahil malapit na po ang deadline this coming October 2015. Siguro isa ding one good example yung kahapon may political liberal pero hindi nila wala pang vice president at 4 na senador pa lang yung kanilang nilaunch. So hindi siya political convention? Hindi pa yung political convention. Kasi bawal talaga yan, no? Pwede yung early campaign. Wala namang batas doon. Pero may jurisprudence kasi doon eh. Pwede mong gawin yan, except pag nag-file ka na ng COC mo, yun. Meron ng kaukulong kaparusahan yun. Halimbawa, yung sobrang lalaki ng tarpaulin, yung mga vote buying na yan. So pwede ka nang mag-early campaign. Diba? Marami tayong napapanood sa may television. mga paid advertisements. Diba? Pwede pa yan ngayon. Kaya ayusin nila dapat ng Korte Suprema, no? Antay tayo ng jurisprudence regarding that matter. Okay. Sa mga post natin, antabayanan po yung mga mangyayari pa sa mga political parties at malaman natin kung sino talaga yung kanilang mga manok. Iyon. Alright, so moving on ngayon naman para sa ating pangalawang Teka Moment, ang FDA po ay nagsagawa ng recall sa ilang batch na tinatawag po na antibacterial rifampicin o ito po yung Rifampicin.
antibacterial drug product na ginagamit po para i-treat ang mga ilang sakit katulad na lang po ng tuberculosis. Ito po ay according sa FDA Advisory 2015-069 na analyze nila, nakikita nila na nagkikake yung gamot. So, kapag sinishake mo kasi usually dapat sasama siya, parang matutunaw. So, nagkikake yung gamot. So, ngayon, sinabi nila na-observe nila na nagkikake at may mga affected batches na which made the suspension not readily redispersible upon shaking and also prevented the suspension to be readily poured from the container. Ayan. So, pinakamaigi talaga dito, babalik tayo doon sa tinatawag na organic. Kasi before, wala naman mga gamot na synthetic 1800s, wala naman. Bumabalik tayo sa gulay, sa mga isda na yan. Diba? Dati, ang mga tao maabot 120 years old. Ngayon, 16. May mga sakit na. You know why? Because of free radicals. So, dapat... And of course, modernized na rin kasi talaga lahat plus technology. Kaya tingnan mo, di ba, yung iba talaga gusto nila organic. Diba sa Japan, steamed yung mga pagkain. O sa China, rather. Kaya mas mahaba talaga ang buhay ng mga tao. Hindi ka ba sa kwek-kwek, mga ganyan? Oo, yun nakakain. Yung mga fried. Anyway, para paalala po sa ating mga viewers, ang batches of the product affected po ay may batch numbers na C3002 with expiry date May 2016, C3007 July 2016 at C3008 July 2016. So tandaan nyo, ito yung mga affected. So bawal na po itong bilhin. I-check mo sa FDA, sa Food and Drugs Administration, sa lahat. Pero alam nyo, may mga gamot na maaring nakakagaling pero meron din siyang side effect. May tinatamaan naman na ibang parte. Well, actually, lahat naman ganun talaga. So pinaka-the best medicine. Yun nga, Ano ba talaga Because pinaka-the everything is really bad. Ano pinaka-the best na medicine ngayon? Organic, gulay, Laughter, fruits. di ba? Laughter. Yeah. The best. Laughter is the best. Love. Talagang ganun. In love ata kasi si Aljo. Kaya pansin natin. Ramdam natin. Oo. Thank you for the breakfast treat, Aljo. You're welcome. Nagtatanong sila, Tita Rose, hindi mo raw sila na... Next time, ma'am, around. Huwag sumumaya. Alright, tuloy-tuloy po ang kasiyahan ngayong umaga. Siyempre marami tayong interesting topics at live discussions na pag-uusapan, Aljo. Okay, mamaya magkausapan po natin ito pong anti-wiretapping law kasi merong ng issue doon sa MMDA. Nakam-court po siya na merong bribe negotiation sa isang private motorist at sinasabi ng MMDA, pero binawi ka agad Baka swaka doon sa anti-wiretapping law. Ayan. So pag-usapan natin yan, isang Vice Dean po, magandang lalaki, magaling po ito, si Vice Dean Antonio Butch Hamon, University College of Law. Bisita natin mamaya. Partner, Yeah. Okay. Papanood din natin ang One Life Food at ang ETC. At syempre, maaari nyo rin kami panood via live streaming ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow po aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV_PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!